Hello, hello mga ka-therapy at magandang araw po sa ating lahat. At ngayon nga po mga ka-therapy ay may biyayang handog po para sa atin, no? Para po ang atin pong mga requirements ay maproseso po natin ng tuloy-tuloy. At ayan nga po ay labis-labis po ang aking pasasalamat sa tulong po ng ating mahal na sponsor kay Ma'am Hershey from Pennsylvania, USA. Maraming salamat po ma'am sa inyo pong biyayang handog at ito po ay napakalaking tulong po para po sa pag-a-apply ko po ng aking trabaho at sana nga po ma'am ay tuloy-tuloy ko na po itong matugunan para po mabago naman po ang napakahirap po naming buhay. Maraming salamat po ma'am sa inyong ginintoong puso na kahit ikaw po ay nasa malayo ay kaya nyo pong maghandog ng biyaya po ma'am. Varsa lamang ha? Yes, usap na po ako. Nag-shot tayo mga ka-therapy ngayon ng varicella at MMR. Parehas po na second dose at meron pa po tayong another waiting na vaccine, ang yellow fever. Medyo may kamahalan po ito mga ka-therapy, kaya hirap po talaga tayo sa financial ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo ma'am. Avoid mo na lang ma'am malalansang pagkain at saka alak for 4 days po ha. If ever lagnatin, paracetamol every 4 hours. Okay, thank you ma'am. Tapos na tayo mga ka-therapy, magpa-vaccine dito sa Intramuros, Manila. Diyan ma'am, may mga sidecar dyan ma'am. Ha? Bakit yung sidecar? Wala bang iba yung ano? Pero malayo to pag nilakad? Wala, yun ma'am. Kailangan sasakay ako. Kailangan kailangan sa pala. Yung sinakyan ko kanina na galing doon. Hindi na dapat ako doon iikot. Pero, kalaw lang eh. Kalaw? Mas malayo yung kalaw ma'am. Malayo po yun yung kalaw. Nangyari? Nakaputol pre. Di ba lang ako binabalik ng City Hall? At ayan mga ka-therapy, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung gusto po talaga nating matupad ang ating pangarap ay may kasama po talaga ito mga ka-therapy na sakripisyo, pagpupursige at pagiging determinado. So, yan mga ka-therapy, dito po tayo nagpa-vaccine sa malapit sa pier sa Manila at yun nga, marami po tayong hirap na pinagdadaanan dahil may mga schedule po tayong hinahabol at talagang kailangan po ng financial, kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyo ma'am dahil ngayon po ay nakapagpa-vaccine na naman po tayo. So, napakarami pa po itong ating pinagdadaanan, napakarami pa pong mga requirements na required, pero susubukan lang po natin mga ka-therapy kung makukuha nga po natin ang napakatagal na po nating pinapangarap dahil nagkaroon po tayo ngayon ng opportunity para po makapagtrabaho at mabago po ang ating buhay, mabigyan po ng magandang edukasyon ang atin pong mga anak at magkaroon po ng sariling tahanan. Sana po ay ito po ay matupad ko at labis-labis po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga sponsor na naging bahagi po ng aking pagpoproseso. Ayan, ito nga po ay pinagsisikapan pa rin natin kahit na gaano pa karaming hirap at pagsubok ang atin pong napagdadaanan ay talaga pong pinupursige natin dahil ito na lang po ang pagkakataon na dumating sa atin na kailangan po nating pagsumikapan.
Maging po mga ka-therapy, kahit po masama ang panahon ay tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aasikaso nitong napakahirap na pagpoproseso ng mga required po ng company. Kaya kahit masama po ang panahon ay tuloy-tuloy lang po tayo at may kasamang pong panalangin na makuha po sana natin ang matagal na pong minimiti ng ating puso para po magkaroon po tayo ng paghahanda sa maganda pong kinabukasan ng ating pong pamilya. Sa ngayon po tayo po ay nagpapaaral ng mga anak at wala pa po tayong masasabing sarili nating tahanan. Kaya po ito po ang nais po natin na makanta habang tayo po ay malakas pa, may opportunity at may kakayahan. At sa pagsusumikap nga po natin mga ka-therapy na ma-provide po natin lahat po ng kinakailangang requirements ay kasabay na po nito ang mga napakaraming hadlang nabalakid po doon po sa atin pong pagsusumikap na maabot po ang mithiin po ng ating puso. Iba't iba pong mga pagsubok, may kalamidad, meron pong financial, mas matindi po mga ka-therapy ang financial na nagiging suliranin po natin. 24 hours later. Panibagong pagsubok mga ka-therapy, mataas po ang ating sugar result po at kailangan po itong pababain. Ayan, nag-check po tayo mga ka-therapy. Ayon po sa ating mahal na sponsor ay alamin po natin ang mga pagkain na maaari pong magpapababa ng ating sugar dahil nakakadalawang test na po tayo mga ka-therapy ng fasting sugar. Ito po ay nagre-result pa rin sa pagkaka-failed po natin. Ito na lang po ang kulang mga ka-therapy at maaari na po tayong mabigyan po ng kontrata. Kain ito mga ka-therapy kasi wala tayong ibang kainin. Ayun. Ha? Ay, iba pa ba yan? Pare-pares na kaso ano. Ayun. Lagi na ni Garcia. Wala sugar? Zero sugar? Ito yan, di ba, sir? Ito na lang, para may makain naman ako. Gutom na ako. Total pa. Kaya siya? Hindi, meron siya 6. 6 ang sugar niya. Ayan. 8. Dito na lang. At least hindi siya kagaya ng iba, di ba? Pares lang to ate. Oh, pares lang. Iisa lang yan. Ito, pares lang eh. Iisa lang yata yan, hindi? Pares lang. Ah, hindi. Iba to. Ay, iba. Tinan mo din ang sugar niya. 4. Ito mababa. 4 lang ito. Oh, ito 6. Pero magkano to? Ito Saan? 6 sugar. Ito, Saan? ito 4. Saan ito? Ito? New bake. Okay. 79. 450 kilo? Tanong ko lang, pag ganito lang kalit, ito ba yun? Ano? Ang isang maliit? Salamat! Yung pinakamaliit? Wala po. Ano itong green? Broccoli po yan. Magkaiba sila? Pag broccoli, magkano? Dito po natin. Ay, grabe. Kaya pala wala masyadong nagbibenta. Pagpura yan, marami ang bagay sa. Kalang bulan na yun, sir. Oo. Kaya next time na lang. Mahal. Sabi ko. Ayan, try natin makabili mga ka-therapy kasi ang pera natin ay 300 pesos. So, bumili na tayo ng isang wet bread, no? 79. So, bibili pa tayo ng cauliflower sana, pero ano na lang. Try na lang natin ang pipino. Kaya pa na wala masyado nagtitinda.
1 hour later. At ayan mga ka-therapy, nakabili po tayo ng kaunting gulay at yung bread na pampalipas po natin ng gutom para po makontrol po natin ang ating blood sugar dahil kailangan po nating maibaba sa mababang level. At ayan mga ka-therapy ay tuloy-tuloy din po ang pagtanggap natin ng kliyente para po ma-survive natin ang atin pong mga pangangailangan sa araw-araw, lalo po ngayong nagkaroon na po ng pasukan sa eskwelahan ng atin pong mga anak. Ayan po, sipag lang po mga ka-therapy at pagtsatsaga, makakaraos din po tayo sa hirap po ng buhay. Lagnat lang ang sakit ng anak niyo. Painumin niyo lang ng gamot sa lagnat at saka punasan niyo ng alcohol. Saka maligam-gam na tuwalya. Sabi ko, ginagawa ko naman ngayon. Bakit hindi siya gumagaling? Hindi natatanggal ang lagnat. Sabi niya, gusto ko siya ipakonfine para malagaan. Hindi mo siya pwede i-confine kasi lagnat nga lang siya. Sabi na, alam mo, ilang na, 2 linggo na. Hindi na kumakain yung anak ko, nakaganyan lang. Oo. Hindi na kumakain. Kahit painumin ko ng panlagnat, hindi na matatanggal yung lagnat. Hindi siya kumakain, pinakapikit na lang yung mata. Naisipan ko, nakita ko ng Bible sa bahay din pinasa ko. Ilinggo yun ng umaga. Sinapo na naisipan ko magsimba. Pagdating sa simbahan, umiiyak ako. Lord, ginawa ko ng lahat para sa anak ko. Kayo na po ang bahala, sabi ko gano'n. Kung siya'y para sa akin, pagalingin niyo siya. Kung hindi naman, at para siya sa inyo, huwag niyo na siyang pahirapan. Sabi ko gano'n. Alam mo, pagdating ko sa bahay, maraming tao sa atin, sabi ko, daming tao. Nakapapay na yung anak ko. Nakita ko yung anak ko nasa harap ng lamesa kumakain. Talaga? Oo. Sabi ko sa asawa ko, ano nangyari? Sabi ko, anak, may pumunta dito ang matanda. Sabi, boy. Sabi, anong masakit sa'yo? Bumangon naman daw yung anak ko, tinuro yung ulo niya, masakit. Yung matanda kami raw ng tubig, inorasyonan yung tubig at pinainom. Tapos sabi ng papel, inorasyonan, tulog lang doon sa tubig at pinano sa ulo. Magaling na yung anak ko. Talaga? Ibig sabihin, padala yung matanda na yun. Siguro padala ng yung matanda na yun, padala ni Jesus. Sabi, puntahan mo doon, meron kang gagamutin. Kaya sabi ko sa'yo, ako, maraming himala sa atin ang Panginoon. Kaya hindi mo siya pwedeng baliwalain. Parang wala kang utang na loob. Sa trabaho na lang yung kinaiingitan ka ba? Kasan? Kasi dahil nga kinaiingitan ako. Ayaw ko nang pumasok. Pagka umaga, nilalagnat ako.